Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong pakikinig po sa ating channel. I truly appreciate them. Po na mensahe po ninyo, Cancer, when you awake in the morning, ask yourself, what can I do today to become the person I want to be? Napakagandang katanungan nito na ano ninyo sa sarili ninyo, itanong ninyo sa sarili ninyo pagkagising ninyo, so that you will be inspired and you will know kung ano yung gagawin ninyo sa ngayon, no? Para magkaroon kayo ng clear direction, no, of what you are going to focus on today, no, or sa araw-araw. What else? We have forgive others even when you don't think they deserve it. You deserve the peace that comes from forgiveness. Ayan. Kapag nagpo-forgive tayo, Cancer, this is a reminder for you na hindi natin ginagawa yan para sa kanila, para sa mga taong nakasakit ng ating damdamin, para sa mga taong nagkamali sa atin, but we're doing it for ourselves. We are doing ourselves a favor, 'di ba? Nagpapatawad tayo para makapag-move on na tayo, para matanggalan na tayo ng tinik sa dibdib, 'di ba? Para matanggal na yung bigat sa dibdib natin na binibitbit natin for quite some time, okay? What else? We have reached out with compassion to someone who seems down. You may be the light that brings them out of the darkness. Ayan. So, ano kayo ngayon? Ito yung inyong mission sa ngayon, ano? Maaring meron kayong mga nakakausap or meron kayong mga makakausap na malungkot, may mga pinagdadaan ng problema, may mga dinadaan ng difficult situation sa buhay natin. And maybe, kapag nakausap mo sila, kapag nakausap ka nila, baka gumaan ang kanilang pakiramdam. It's maybe because nararamdaman nila yung compassion ninyo sa kanila, yung ina-appreciate nila yung oras, yung konting oras, konting minutong binibigay mo sa kanila sa pakikipag-usap mo, sa kanila. And maybe meron ka mga binibitawang salita or bibitawang mga salita na makakapagpagaan din ng kanilang mga bitbitin sa buhay, maybe may mga advice din kayo na ibibigay na makakapagpalinaw din ng kanilang kaisipan, so that is going to maring hindi ka aware, sa purpose ng ganong ginagawa mo towards sa kanila, pero yung sa kanila malaking tulong yon. You are touching the lives of other people through that kind deed, or kind words na bibitawan ninyo. What else? We have some days it's more difficult to find something positive. Keep looking, it's there. Ayan. Lalo na sa pagkakataon na meron tayong mga dark circumstances na pinagdadaanan. May mga problematic situations, difficult situations tayo na pinagdadaanan. 'Di ba? Masasabi natin na mahirap maghanap or mahirap isipin or mag-isip na kung ano ang positibo pa sa sitwasyon na yan. Kasi kung you're feeling down, you're feeling down, you're feeling sad, yung ganon, magulo ang isipan, 'di ba? Mahirap talagang hanapin ang positibong sitwasyon. Pero rest assured, na kahit anumang bigat ang problema ang pinagdadaanan ng kahit sino man, there's always a positive aspect to it. There's always a silver lining to it. Kaya yun ang hanapin ninyo, Cancer. Yun ang hanapin ninyo kung ano yung positibong aspeto ng inyong sitwasyon, kung ano yung silver lining ng inyong sitwasyon. Kasi yun ang magiging susi doon, para mahanap mo yung liwanag, mahanap mo yung solusyon, look at the positive aspect of your situation. Okay? Don't dwell on the problem itself. Kung alam nyo na kung ano ang problema, na-figure out nyo na kung ano ang problema, move forward na, hanapin na kung ano ang magagawa ninyo, figure out nyo na kung ano magagawa ninyo para masolusyonan ninyo ang inyong problema.
No, do not dwell on the problem itself anymore. Kasi the more na iisipin mo ang problema, mas lalo kang mas lalo kang magma-magnify ng problema pa. Mas marami pang problema ang lalabas, mas marami pang problema yung mag-a-arise dyan. Kaya, as much as possible, no, focus on what is positive, no, para positibo din, solusyon din, no, mga solusyon na mahanap ninyo or matanggap ninyo. When things don't seem to be working in your favor, trust in God, for He has better plans for you. That's very true. 'Di ba? Mayroong mga sitwasyon tayo sa buhay na maaaring ganun ang nagaganap sa buhay ninyo ngayon na parang napapansin ninyo na parang puro problema, puro hirap, puro sama ng loob or sakit ng ulo yung nararanasan ninyo ngayon. Kasi things aren't working in your favor, no? Pero wag mong isipin na hindi ka mahal ng Panginoon, wag mong isipin na pinapabayaan ka ng panahon ng Panginoon, because ibig sabihin lang niyan na God is preparing you for better things, no? Merong inahahandang better plans for you ang divine universe. At everything is for a reason. Everything happens in divine order and timing. Okay? Meron lang mga bagay na hindi sa atin binibigay. Meron mga dasal tayo na hindi binibigay sa atin ng divine universe because it's dinideny sa atin yan because the divine doesn't want us to be in a situation na hindi makakabuti para sa atin, hindi makakaganda ng ating sitwasyon, hindi makakatulong sa atin. No? Kaya may mga nangyayari or may mga kagustuhan tayo na hindi binibigay sa atin. And with that, rest assured that the divine is preparing something better for you. Okay? What else? We have life, live fully. Take care of your physical and spiritual self. Radiate good health. Ayan, so Cancer, kailangan ninyong alagaan ang inyong sarili, okay? Hindi ninyo ma-maximize yung sarap ng buhay if meron kayong mga hindi magandang nararamdaman. Kung meron kayong mga physical discomfort, meron kayong mga physical ailments, no? Kaya as much as possible, take care of yourself. Take care, no, of your overall health. Okay? Hindi lang yung pangangatawan, kundi pati isipan, spiritual life ninyo, dapat lahat nasa balanse. Okay? Yung nagpaiwan, life isn't always easy, but a positive attitude mixed with prayer and gratitude will determine how quickly we overcome difficulties. Ayan. So, totoo, 'di ba? Hindi madali ang lahat, no? Hindi madali ang lahat. May mga problema, may mga obstacles, may mga challenges tayong kinakaharap, but everything, no, is for our highest good. Pag-iisipin ninyo, pag ma-realize niyo in the end, no, everything is for our highest good. But even if life isn't always easy, no, but when you are projecting positive attitude, when you are embracing life with full of positivity, at saka lagi tayong nagdadasal, lagi tayong nagpapasalamat ng mga biyaya ng Panginoon sa atin, makikita ninyo na kahit may mga problema tayo, may mga problema kayo, the time goes by, day goes by, na magaan pa rin ang inyong pakiramdam at patuloy pa rin kayong binibless, no? Patuloy pa rin kayo nakakatanggap ng mga blessings. When you love yourself, it's easy to love others. That's very true. Diba? Kasi paano kayo makakapagbigay ng pagmamahal? Paano kayo makakapagpakita ng pagmamahal sa ibang tao if you don't even know how to love yourself, hindi ba? Kaya, kapag mahal ninyo ang inyong sarili, mabilis, madali, easy magmahal ng iba, 'di ba? So, tignan natin kung ano pa ang final message. Final message para kay Cancer. Guardian Angel, ayan. Nagpaparamdam sa inyo ang inyong Guardian Angel. Sabi dito, trust. Magtiwala ka. All unfolds in perfect timing. Diba? You are one with the divine will. Focus only on love and all you truly desire will manifest at the most perfect moment. So, be patient. Your Guardian Angel, I'm watching over you. Ayan. So, ano ito sa inyo? Paramdam ito ng inyong Guardian Angel na lagi siyang nandiyan dyan. Lagi siyang lagi kang pinapanood, lagi kang pinapantayan, they're guiding you, protecting you, and guarding you.
Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.